natin for today is about accommodation. Marami kasi nagtatanong kung libre pa daw ba ang accommodation dahil sa pagbabago ng mga rules dito sa Pulan. Mahal muna tayo sa isang grocery dito kasi medyo naubusan tayo ng food budget. So kailangan natin mag-grocery para sa next camping natin. At panoorin nyo pa rin ito mga kagala dahil may mahalaga tayong pag-uusapan doon sa camping site na about sa Pulan na naman. Informative vlog na naman ito mga kagala. Kaya antabayanan nyo at babiyahe tayo ng mahigit 1 hour and 26 minutes according sa kay paring Google, 91 kilometers. So mga darating tayo doon mga 2 o'clock pasado na ng hapon. Okay, let's go mga kagala. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more. 7 hours later. Hi mga kagala, nandito na tayo sa ating spot. Hindi ko na na-videohan yung papasok natin. So napakaganda nito kasi riverside. So medyo nahapunan na tayo kasi mag-set up kasi may mga kaibigan tayong bagong nakilala, mga friend na police. So around 4 o'clock na, 4 o'clock ng hapon. So doon sana ako mag-i-spot pero sabi ni Mami mas okay daw dito. Yan. So, nakapili na ako dito tayo sa may sa may malapit sa may puno. Tapos malapit din sa may saksakan, sana may power yan. So start na tayo mga kagala kasi hapon na, baka umulan kasi medyo makulimlim ngayon. Pero tingin ko hindi na ulan, nakikita naman medyo lumiwanag kasi kanina kala ko uulan. So bago pa kayo mainip mga kagala, kaya hyperlapse, pasok! So mga kagala, dito na tayo ngayon sa bago nating camping site. Nakapag-set up na rin kami. Sa loob si Mami tapos nang mag-set up ng ating higaan. So nakita nyo naman yan before. So hindi ko na i-view dyan. So dito tayo, napakaganda kung titingnan nyo. So sa gilid tayo ng river. Ang tawag diyan riverside. Sa dagat ay seaside. Sa mountain side. Corny direct cut mo yan ha. So ito pwede mong erento
mga kagala, kung gusto mo at may pira-pira ka, i-rent nyo yan. Mayroong room sa loob, pero may sarili kang kapitan dyan. Yun ding isa, ganun din, pwede rin i-rent yan. Pero ganun din tong isang yacht, pwede rin. Yan, may maliliit na yacht, pwede mong i-rentahan. Pati itong pangalawa, may mga room yan. So, hindi natin kaya yan. Dito yung sunset, mga kagala, na makaganda. Nakita nyo naman, palubog pa lang yung araw. So, ngayon, mag-iihaw tayo. So, usually naman grill. So, pag hapon, ito yung ating setup. Dito na ako tumabat sa may tent na para sa lahat kasi kami lang naman ang tao dito. So, pwede namin gamitin to all time. So, at saka maganda rito mga kagala is malapit din sa extension katulad nung dati. So, pwede kami mag-charge anytime ng aming gamit. So, mag-grill na tayo. Hindi ko nagagamitin yung ating grill kasi medyo mahangin. Mas maganda itong grill na to kasi nasa ilam yung baga. So, improvise to galing sa hub ng car. Ginawa nilang grill. So, bago lang itong ihawan. So, start na tayo mag-grill mga kagala kasi paggabi na. Mami, anong madadagdag mo? Mas okay to. Sa bagay lang, yung isa din naman okay to. Ito lang is kita mo yung lake, yung kasi yung sa yung kahapon, yung lake niya natatabunan ng mga maraming damo, kaya hindi mo siya kita. Sasadyain mo pa. Pero ito, nasa harap ka talaga ng river pala, hindi to lake, river siya. So, riverside. Oo, riverside, yes. Riverfront. Riverfront. Riverside dito. Ayan mismo siya. So, ang Sobrang ganda. laki ng na to, river. Last time, no? Mm. Ito yung kadugtong din to nung river na, nung nagkayak kami. Yun. Yun, karugtong to. Kaya, as in, sobrang laki nito. Halos buong Wielkopolski. Yun. Pagka inikot mo tong buong river na to, is daw to, mga 6 hours. 6 hours. Oo. Napakalayo. Pagka kinayak mo siya. So, ganun siya kalawak, guys. Kaya ito yun, isa to sa mga karugtong ng river na yun. Barta River yung tawag nila dito. Pero yung place na to is Oborniki. Vorniki. Yun. So, napansin ko. Near in Poznan. So, napansin ko may isdan tumatalon doon. Yeah, pwede ka din dito mag-fishing. Yun, kayaking, swimming, may place, may area doon. Pero, 15 minutes drive. Oh, so, hindi na tayo Kaya magsiswimming. siguro tomorrow pwede din tayong pumasyal. Ayan lang yung old town nila, guys. Oh. Like, 10 to 15 minutes walk Oh, daw. so, bukas siguro Sobrang puntahan lapit. natin. Bukas papasyal namin kayo doon. Tingnan natin kung maganda yung old town nila dito sa Kasi malaking city din pala tong Oborniki, guys. Okay, tingnan natin. Ipakita ko ulit sa inyo, guys. Oo. May mga dyan. Yan, private, private cruise nila. Ayan, oh. Pag nirent nyo yan, may sariling, kayo, Kapitan. cafe. Solar din yung yan, power source sa ibabaw. Lahat pala may solar. Ayan na, mami, yung sunset, oh. Mga kagala, tingnan nyo. Malaglag lahat. Viral to, kaya ako nahulog, mga. So, sarap naman na ito. Napakaraming chicken wings pala to. So, matinding nasaban na naman to. Kalimutan mo na ang diet habang nasa camping ka, mga kagala. Enjoy lang yung food. May isa pang malaking manok dito siguro bukas na to. So, kain muna tayo mga kagala. Pagkatapos nating kumain ay may maganda tayong topic para sa pulan. Sa mga gustong nangangarap pa rin magpulan, so pag-usapan natin mamaya. May maganda tayong topic para sa inyo. So, ito yung ating Foods. grilled chicken wings and Best. pesto spaghetti. Ito yung mga condiments, may pasta. Mayroon tayong dessert, high protein chocolate.
Tsokolato nakalagay eh. Chocomousse. Ha? Chocomousse. Chocomos, si Gusto, Tsokolato. Ano na yan? Ready-made. Bili lang namin Yan. kung saan. So napakaganda ng setup dito mga kagala din yung ilaw. Sulong-sulo na naman namin yung area na to. So may nagka-camping din sa kabila pero caravan sila. Tawag doon? RV. So ito yung riverside ulit. Lumubog na yung haring araw. Salamat pa rin at piniyaan pa rin tayo ng magandang panahon. Pero kung tinignan mo, medyo malamig kasi nakatabi tayo ng river. Kaya yung hangin, pag tumama sa tubig, tumama dito sa lupa ulit sa amin, eh, medyo malamig na. Kaya naka-jacket na si Madam. So, kain tayo mga kagala. Lamig eh. Saw-sawan. Okay naman lasa. Ako dapat mag-ano tayo. Okay rin naman tong place nila. Kahit dapat siya sa malapit sa city, maganda pa rin. Cheese, daddy. Grano malipando. Italiano. Umigrano. Yan yung nagpapasarap yung parmesan cheese. Umigrano pala. Masarap doon. Kahit saglit lang na marinate na. May ketchup doon. Kumuha din ako eh. Sabi sa akin ng may-ari, all yours. So, kita ko may mga panimpla doon, ginamit ko na rin. Sabi niya kasi all yours eh. So, May mustard pa nga doon. light dinner tayo. Wala tayong rice ngayon. Pasta ang ginamit natin mga kagala. Pesto. Pasta pesto. Masarap yung pesto pero yung pastry okay din naman. Pesto. Direct torni. So medyo malamig dito ngayon mga kagala, kaya naisip namin na pumasok na tayo. Maganda-ganda pa rin naman sana yung setup natin dito. Pero hindi na kaya ng katawan natin kasi masyadong malamig yung hangin. Pumapasok sa galing sa river hanggang papunta ulit dito. Pag lumakas yung hangin, mas lumalamig siya. Kaya nag-decide na kami ni Mami na pumasok na sa loob. So, pakita ko nga pala sa inyo muna bago tayo tuluyang pumasok sa loob. Ito yung setup natin. Nakachamba tayo, may ilaw dyan sa taas. So, hindi natin kailangan masyadong maraming ilaw. So, ito yung aming side ng tent. Yan, si Mami, binubuksan yung bintana. Sinasara ba? Yun. So, pasok na tayo mga kagala. Close na tayo. Close na natin yung tent natin mga kagala. At manunod lang tayo ng konting mga nagbablog sa Pilipinas kung para kumuha lang tayo ng idea kung anong gagawin next camping natin. So, bye-bye na! Saan tayo manunod, Mami? Dito na lang. Dito na. Hala, paano? Mag-iinom ka pa ng beer mo. Paano? Tapos ito, ilagay mo na to dyan. Paano ka mag-iinom ng beer mo? Ilak mo to.
Hindi ka na mag-iinom ng beer mo. Doon na lang sa loob din. Sige. So yung pinaputok. Kasing lamok. Hindi naman ako pasok lamok dito. Yung mga pinaputok na tilapia natin, hindi natin naubos. So, pwede natin maging baon yan. Bukas or maging breakfast. Kasi yung tinula natin, sinigang natin, hindi rin natin naubos. Nangangamoy. Wala nang beer dito. Or ano. So, yan yan. Ha? Paano paangat? Hindi, okay na yun. Pareho lang naman yan. Sarado pa rin yan. So, ito, buksan mo na to, mami. Sampay mo na to doon. Ito ba o yung isa na lang? Mas maganda to, hindi kinakapitan to ng mga insekto. Pag puti kasi, mas malapit sa mga insekto. So, alam niyo na mga kagala, pag yung ilaw medyo yellow, walang lumilipad ng mga gamo-gamo. Pasok mo na yun doon lahat. Is around 12 o'clock na. So, tulugan na tayo mga kagala. Pakita ko na lang sa inyo bukas yung pang view rito. So, good night muna ngayon. So, bukas tayo magbibigay ng mga information about sa Poland. Mami, gising na tayo. Magluto ka na. Ganda na ng araw sa labas. Kita na dito, oh. Masinang-ginang na. Good morning, guys. Good morning, mga kagala. Ay, napasarap yung tulog ko. Anong oras na? Time check tayo. 8:30 na. Napasarap yung tulog natin. Masarap talaga matulog pag kasama ka ng kalikasan. Yung bining mo na So, at saka, pero medyo malambig kagabi. Pa naman kami, sleeping bag, kaya walang problema. Pang winter yung sleeping bag na ginamit namin. Matulog dito, yung hangin, yung pakasariwa. Panakwan yung talagang nature na nature yung datingan. So, ikot ko kayo saglit doon sa may tabing ilog. Ganda ng sunrise. Punta tayo doon mamaya sa Old Town. Ayun yung church. Kita dito. Ganda ng ilog. Nature. Breakfast tayo mga kagala sa tabi ng ilog. Sa ilog, ang mundo'y payapa. Baka makapiright tayo sa tuno talaga eh. Ganda ng homemade tocino natin. Ito sa akin, boiled potato, fried egg. So, potato kinakain ko, hindi ako nagra-rice. Si mami lang nagra-rice. Tapos may coffee tayo dito. Sa akin, black coffee, paborito ko. Siyempre, yung ating baso, Argin. Yan. Ito pala. Yan pala yung Argin sa kabila. So, kain tayo mga kagala, breakfast. Late na yung breakfast natin kasi medyo natagalan na ako magluto. Kasi yung kalan doon is induction. Mahina yung induction niya. So, pag na-reach yung mataas na temperature, bumababa siya ulit. Medyo matagal. Mga time check natin, 10 o'clock na ata. Mamaya gagala tayo dun sa Old Town. So, Parang ang ganda sumakay doon, Dad. tuwa nga yung mga chikiting eh. Magkano kaya yun doon? Nagsisigawan nga eh. Si Mami gusto na pili dito sa mainit kumain.
Ang lamig kasi doon. Parang may ano doon, may gumagawa. Saan? Doon, no? May nagpupukpok. Ah, pokpok yun. Gusto ni Manong yun. Baka may nagmi-maintenance. Ang ganda rito. Sarap kumain sa tabing ilog. Para tayong si Rubik nito at saka si ano. Ano ba yun? Si Kiabad. Si John Lloyd. Ang mundo'y tabing ilog. Harap ng tuhino ko. Iti. Kain, guys. Ang cute ng mga bata. Parang mga pato eh. Nag-hi sila, sabi ng mother. Oh, hi! Hi, sis! Mm. Hi din sila lahat. Sarap ka. Mm. 2,000 years later. A town located in Abornity Township, the Wart River, at the mouth of the Winner River. It is believed that Abornity was founded around 1272, although its history may be even longer. The town's origins are linked to the foundation of a Franciscan monastery by Bolzal the Pious and his wife, Jolanta. A castle also existed at that time. It is said that when Wadaso the Elbohai stayed here in 1299, a pale red glow appeared in the sky, which the ancient magicians and fortune tellers interpreted as a good omen. There's also a legend associated with this king. While praying in the nearby Franciscan church, he offered a beautiful gold ring with a ruby inside as a votive offering. Supposedly, this ring changed color when our homeland was threatened by foreign powers. What happened to this ring? It was lost to the mists of time. Aborniki City Panorama. Returning to the facts, the exact date of Aborniki's foundation is unknown, but sources mention it as Royal Poanapia Railway Line, opened in the mid-19th century, had a significant impact on the town's further development. On January 4, 1919, the town was liberated as a result of the Greater Poland. Good lunch mga kagala. Magpiprepare tayo ng lunch natin. So, ang ulam natin for today mga kagala is tinulang manok. So, wala tayong papaya. Papakita ko lang sa inyo para sa mga taga-pulan. Para maging aware din sila na pwede ito siya alternative ng papaya. Yung ganito guys, sa bidrong ka meron ito. So, ang lasa niya parang papaya din siya. So ito yung ihalo natin sa tinula. So unahin natin yung i-prepare. Anong tawag dyan? Basta, kamukha lang nito hanapin nyo. Hindi ko mabasa yun sa pulis eh. Mukhang ano na. Mukhang... Basta hanapin nyo yung kamukha nito. Mukhang repolyong maliit. Parang sayute siya guys. Yung itsura niya. Yung pag nabalatan mo na siya mukhang sayute. Ang iginam ng cutting board ko. Pumurol na yung kutsilyo ko. Nabalatan na siya. So bibilakin natin para makita nyo rin yung loob. Ayun na, nag-ano sila kaya. Yun yung mga kagala. So, yung mga nasa pulan, kung hindi nyo pa alam, pwede to pag sa tinula. Yung lasa niya, halos kahawig ng sayuti or papaya. So, hiwain mo rin ng pa-islant na gano'n. Pag pinakuluan, ganun din halos Oo. na hindi siya ganun katigas. Hindi siya ganun katigas. Pakita mo yung itsura. So, ito nga. Pag iniwa mo. Pag iniwa.
pwedeng hiwain ng malalaki or maliliit. Depende sa gusto ng bunganga nyo. Bunganga nyo talaga. So dito na ako magpiprepare kasi layo yung kusina eh. Gagamitin naman natin yung ating super kalan. Gusto ko maraming gulay. Tapos, yan. Tinulang gulay ito mga kagala ha. So siyempre sa tinula hindi mawawala ang luya. Imber. Tawag sa Polish dito. So alam nyo na guys, may natutunan kagad kayo isang Polish language sa akin. Imber. Kumalatan yung imber. At mayroon pa kayo matutunan ng Polish language ulit dito. Tapos na yung imber. Talas ng kutsilyo. Basta chef talaga may-ari ng kutsilyo, matalas. Paghiwa. Alisin natin yung bulok. Nakakasira ng lasa yan. Pajulyin lang para mas maramdaman mo yung lasa ng ano. Tawag ng imber. Imber. Yun ang tamang pronounce pala. Tapos susunod naman ay ang sibula. Hindi rin nawawala sa tinula yan mga kagala. Sibula. Sibula, sibuyas sa salitang Polish, sibula. Okay, may dalawang words na kayo natutunan kaya pupunta nyo ng Pulan. Pag bumili kayo sa grocery, alam nyo na. Okay, iwa tayo ng sibula. Iubos na yung sibuyas para masarap. More onion, more libog-libog. Gago! So, another Polish language. Chusnik. Chusnik. Garlic po, garlic. May tubo ng garlic natin. Pwede na itanim. Start na tayo mga kagala. So may mga bubuyog na umiikot. So onion muna tayo. Lagi nagtatanong yung mga tao pag may mga cooking lesson, ano ba na dapat mauna? Onion o bawang? Bakit daw may nagsasabi onion dapat? So para maguluhan kayo lalo sabay ko na kung anong lawat mo una. So, isa dapat mas maganda masangkot sa natin yung mga ingredients. Luya, bawang, sibuyas, dapat mapalabas natin yung aroma para mabango. Kahit hindi tayo gumamit ng mga nor cubes na yan or ano. Asin lang, paminta, okay na yung lasa. Basta mapalabas na yung aroma. Hindi natin kailangan ng mga preservative added para sa pagkain natin. Kung tatanungin nyo ako about sa Poland is katulad nito, hindi pa nagkakahigpitan po sa mga TRC. Yung mga documents, medyo tumatagal yung TRC pero basta na i-comply mo lang ng maigi yung mga document na hinihingi ng government is wala namang magiging problema sa proseso. At lalong-lalo na yung mga nag-jump sa ibang part ng Europe, galing sa ibang part ng Europe, ng EU. So, medyo ngayon, nagkakahigpitan, medyo nahihirapan talaga silang process. So, bali 1% na andyan sa makakuha ng TRC. Ngayon pero mga 2 years ago, 1 year ago, may nakakuha pa. Pero ngayong taon na to, parang hinigpitan na nila yung ibang galing sa ibang part ng Europe. Ibig sabihin yan,
maliit na yung chance or halos 1% lang ang chance na makagrant ka ng TRC. Pag yung TRC nyo na galing sa ibang part ng India. Especially yung mga taga-Hungary, tumatalon din sa Poland. Kasi mas yun kasi sa Hungary, ibang style nun doon mga gala. Pagkatapos ng contract mo, depende sa employer kung i-absorb kayo or pababalikin kayo ng Pilipinas para mag-renew ulit kayo ng parang maging guest visa na lang din sila katulad ng sa Middle East yun. Pero sa Middle East naman, nariyan yung mga kagala. Kahit hindi mo kailangang umuwi ng Pilipinas. So puro ko ako sa harap ng pagkain ko. So lasang pagkain na yan. So huwag kayo mag-alala. Ako lang naman ang kakain dyan. Sabi nyo, lasang laway na yan siya pa. Kaya walang problema. Ako lang naman kasi mga kakain. So yung iba siguro nito marami. Yung iba nito ihawin namin mamaya. Ito sa yung kasama ng inihaw ko kagabi. So nakamarinate siya ng konti. So hindi naman maglalasa siguro yan. Paprika lang naman yan. Ito na ako nakikita ang mali. Sama ng tatlo ihawin natin mamayang gabi. Silas na natin mamaya. Kung sinigang sa mission na plano, hindi na kasi nung nakaraan napas yung kain natin. Hindi tayo natatiming sa oras kaya hindi na natin naluto. Nilagyan ko nga pala siya ng cover kasi minsan nung lumalakas yung hangin, so lumalabas. Tudo ko na kaya lahat. Ay, isipit. Ito na lang isang buto. Buto eh. Yan. Yung sabi nila na ibang vlogger mga kagala is huwag po kayong maniniwala na may discrimination ng pulang. Wala po. Mababait po ang tao. Kung hindi mababait ang tao sa pulan, mangangahas po ba akong mag-camping dito na nakakasalamuha ako yung mga Polish people. Makikita ko na nakasama namin sila bumabati ka sa'yo. So, ibig sabihin, wala talagang discrimination sa pulan. Yung tao lang mismo ang nagbibigay ng discrimination. Mismo yung mga akala natin galit sila kasi hindi natin sila naiintindihan, hindi nila rin naiintindihan. Pero pag di natin sila sumasagot. Asin. Kaya nilalagay ko na yung asin mga kagala. Kasi habang inigisam pumapasok yan doon sa loob ng aking karni. Sarap na ito. Yummy. Paglambot nito mga kagala, lagay na natin yung sayote. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. What's up mga kagala? Ang dinner natin ngayong araw. Last dinner natin kaya itutudo na natin. So magpinaputok na salmon tayo at saka sinigang sa miso na salmon. Mali na ba mami? So bago pa kayo mainip at dahil sa pinangako kong informative vlogs about sa Poland. So ang topic natin for today is about accommodation. Marami kasi nagtatanong kung libre pa daw ba ang accommodation dahil sa pagbabago ng mga rules dito sa Poland. So mami, libre pa ba ang mga accommodation dito? Depende. Depende na. Hindi katulad before na free pa. Ilapit ko guys para makita nyo talaga. Yan. Depende. Kasi sa ngayon, siguro dahil sa nagkaroon ng inflation, ayun, kaya na siya, mostly talaga is may bayad na. May bayad or
pinagbabayad na. Lalo na yung mga naka-agency. Kasi meron akong kakilala na nagtatrabaho, kahit sa hotel siya nagtatrabaho, is pinababayad sila na 500 per head. So, hindi pa yun solo room ha, guys. Kasi dati, kung magbabayad ka ng 500 per head na isang kwarto is masusulong na, ngayon hindi. So, marami kayo, minsan siyam kayo, kasi o 4 o 5. Kasi per head ng labanan ngayon. Dahil siguro sa inflation, kaya naisip ng na magtaas din talaga, na magpabayad na dahil ang taas ng kuryente, siyempre may mga gastusin yung agency. So, para makatulong, kikitain pa sila kasi alam naman natin na negosyo talaga yung agency. So, kailangan nila rin kumita. Sa pagbabalot pala ng pinaputok ganito para malalaman kung luto na, kung lulubo na to. Commercial yun. Ano yan? Hacks? So, balik tayo sa topic mga kagala. Yun. Ano lang naman eh. Like for example, kami. Dati, free kami. As in lahat, free. Pero, nung binukod na kami ng bahay, so, yun, nakita niyo naman yung accommodation namin. Ang ganda, di ba? As in, may sarili kaming apartment talaga. Sarili namin lahat. Para siyang condo style. Pero, free yung bahay. Pero kami na yung nagbabayad ng utilities. So, yun. Kaya depende talaga yan sa company, agency, na pagtatrabahuhan nyo talaga. So, depende sa pag-uusap nyo. Pero, sa nagtanong, kung may bayad na ba yung accommodation dito sa Poland is, depende po. Yan, depende sa magiging employer nyo. Kasi before, nung nag-tackle kami ng about accommodation, di ba, nabanggit namin doon na mostly ng mga agency and company is free. Yes. Oo. Kasi before, talagang mostly, halos mga 80% talaga. Free accommodation talaga dito sa Poland. Pero yun nga, dahil sa nagkaroon na nga ng sobrang taas na inflation, kaya din siguro hindi na rin kinaya ng mga agency or company na magbayad pa ng accommodation. Pero yung saddest part, no, Daddy, kasi parang hinahanap buhay kasi ng ibang agency, no? Yes. Parang kasi meron kaming isang friend, no, Daddy, nag-work sa factory. Bale, 4 sila sa room, tapos pinagbabayad sila ng 800 100 per head, no? Grabe. So, ang laki Eh, ng- samantalang isang room lang yun na maliit, tapos 4 sila, no? Parang hindi makatarungan. Okay lang sana yun, mami, kung solo mo yung room. Oo, diba? Pero hindi, Negosyo. 800. Yun. Kaya parang hindi na makatarungan din. May mga factory pa rin naman ngayon mga kagala na libre, pero yung sahod nila hindi makasabay sa mga ngayon sa sahod ng ibang minimum wage. Kasi may nababalitaan ako na ang minimum ngayon nasa 23, 24. Meron pa rin mas mababa dun, nasa 22. So, ayun. Kaya, swerte pa din talaga yung mga iba na, as in, libre talaga sila lahat, no? Pero, yun nga, syempre, mostly sa mga libre, talagang shared room. Oo. May mga kasama sila. Hindi sila pwedeng umangal kung madami man sila sa room kasi nga, free. Nasubukan na rin naman natin yan sa mga Oo. trabaho namin sa factory. Libre yung accommodation namin that time. So, ang dami namin sa kwarto. Kahit minsan pag couple ka pa kayo, minsan pag wala talagang bakanting room, no? Makikishare ka talaga makikishare kahit talaga. na couple pa kayo, ganyan. Yun yung Yun yung reality reality dito sa sa Poland. Poland. In-explain mo ba, Daddy, yung mga sahog mo dyan sa pinaputok Sa mo? pinaputok ko, yung kailangan na meron Ano tayong mga ingredients? sibuyas, at saka meron tayong ginger, Mm-mm. tomato, yan, salt and pepper, and nilagyan ko ng butter para mas creamy na. Upgraded tayo, siyempre mayaman.
Mayabang. Mayabang pala ako, hindi ako mayaman. Nakalimutan ko. Sanay na sanay ako magbalot, kala nyo ba? Tapos, ano pang may dadagdag mo, mami? Ayun, kaya dapat kung mag-a-apply man sila sa isang company, dapat alamin nila kung free yung accommodation or kung may bayad man, alamin nila kung magkano talaga. And minsan kasi kapag lalo na kung nagkaanak kayo, 'di ba? Mostly hindi na talaga 'yon pinapatira sa accommodation ng company. Yung iba lang ang medyo sinuwerte. May nabalitaan pa nga ako dati, nagkaanak sila eh. Pinaalis sila ng accommodation. Nag-rent sila Nag-rent ng sila ng sariling bahay. So, yun. Itakal natin kung magkano yung renting dito. So, depende yun, guys. Depende sa location. The more na nasa city kayo, syempre, mas malaki yung Mas malaki rent. yung rent. Oo. Yung sa amin nga, hindi naman masyadong malaking city yun. Pero, ang rent doon nagre-range ng 1,500 to 3,000 zloty. Hindi pa kasama yung ano doon, utilities. So, ganun kabigat, ganun kalaki talaga. Ayan. Kaya, swerte kung may free accommodation na i-offer sa inyo. Kaya, yun. Kahit kami, kailan ba tayo? Last year, no? Mga kalagitnaan last year. Simula na lumipat kami doon sa namin. Lumipat kami ng Bago namin apartment. bahay. Oo. Yun. Pinagbabayad na kami Kami yung pinagbabayad ng utilities. Utilities. Pero free yung bahay namin. Free yung apartment. Mas maganda kasi malaking advantage kasi yung mga kagala kung libre yung bahay. Hindi ka na mag-iisip na Kasi sa utilities naman, okay lang naman kasi ang monthly, lalo na pagka summer, nagre-range lang naman ng mga 300 to, depende sa gamit nyo, 300 to 500, mga ganun. Lahat na yon kasi may garbage, water, gas, electric, yun. Yung apat na yun ang babayaran nyo talaga. Pero pag winter, medyo mabigat talaga. So, explain ko na rin kung bakit bumibigat during winter yung yung gas natin. Kasi nga yung heater dito ginagamitan siya ng gas. Pero depende, yung iba daw kasi parang yung iba electric, yung iba naman yung makaluma. Yung apoy, chimney. Oo. Chimney. Yung kahoy, no? Pero pangit yun Pero, kasi gigising ka ng madaling araw every 6 hours ata para lagyan ng gatong. Para lagyan ng gatong. Pero modernized na kasi ngayon yung mga apartment, kaya mostly gas na talaga. Yun, so doon medyo malaki talaga, mabigat pagka during winter. Magre-range ka talaga ng mga nasa 600 no? To 1,000 zloty. Pero every 2 months naman dumarating yung bill nun, di ba? Yung yung electric. Pero yung sa gas, hindi. Monthly talaga. Monthly talaga dumarating. So, para makatipid during the winter, wag na maligo, wag na mag-heater, magtiis sa lamig. Pwede din. Magyaka pa na lang magdamag, di ba mga kagala? Okay pa yun. Grabe, nagne-negative yung paano mo matitiis yun. Paano mo yun matitiis na hindi ka mag-heater? Ay. So, ayun, yun yung reality talaga ng buhay abroad, diba? So, yun. Pero naman, okay naman din. Lalo na kung dalawa kayong may partner kayo na nag-work. Pero kung solo ka lang, syempre medyo mabigat talaga kung pababayarin ka ng accommodation or magsosolo ka ng apartment. Pero kung may ka-share ka naman, hindi naman ganun din kabigat. Kaya yung mga iba, instead na magbayad sa agency or sa company,
naghahanap na lang sila ng ano, kanya-kanyang apartment. Oo. Kasi syempre, at least, nagbabayad na sila, solo pa nila yung ano, di ba? May privacy sila kahit pa paano. Iba kasi yung privacy, may privacy ka. Kukuha sila ng ano, 1 bedroom o kaya 2 bedroom, gano'n. Share sila sa lahat. So, yun, pwede nyo din gawin yun, lalo na kung ano kayo, 3 or 4 na mag-share, at least hindi ganun kabigat yung babayaran nyo. Tapos at the same time, solo nyo yung bahay, di ba? Puro kayo Hindi katulad Pilipino. ng sa accommodation, no? Mm. Ang dami nyo, mga ilang ano, lalo na kung sa building kayo nakatira, no? So, parang, Tapos minsan may ibang lahi pa. oo, di ba? Unahan sa toilet, no? Grabe. Kaya, yun. Mas maigi na kung may mga trusted na friends naman kayo, or may boyfriend kayo, or may asawa kayong kasama, better na Mag-rent talaga na kayo. lang. Oo, mag-separate na lang ng ano. Hindi naman ganun Bahay. ka-mura eh. Eh, kamahal. Kayang-kaya naman. Basta, Yan na sila, Manong. yun na. Wala, dumating Hindi na agad sila. Hindi kinain ng ano, ng balawis. Umuwi na agad sila. Naubusan gasolina yan, mami. Ganun. Kasi kalating litro lang pinanggas eh. Ang galing, no? Grabe. Ang swerte ng mga ganyan, no? May mga kanya-kanya sila. Yan yung mga ginawa nila ngayon. Nag-i-enjoy sila mga kagala. Kasi nung time na bata pa sila, hindi nila na-enjoy, puro sila trabaho. Kaya ngayon nga, mga kagala, habang bata pa tayo, enjoy na natin yung buhay natin. Yung mga hindi mo nakamit, kunting payo lang. Sa inyo pa rin yun eh. Kasi minsan, nung sa age na natin, ang katulad ng age namin, may hinahabol pa rin natin ng pagyaman. So, sa akin, hindi ko na hinahabol yung pagyaman. Ang kaya hinahabol ko lang yung pagyabang. Bago! Hindi yung tamang makaraos lang, makagapatapos yung mga anak natin. Okay na yun. From time to time, wala namang masama na mag-enjoy din. Enjoy. Kahit na once a month or every 2 months, labas-labas din, diba? Kasi mababurn out at mababurn out ka talaga pagka puro trabaho lang yung gagawin mo. Pero yung iba naman kasi, iba yung ano nila, yung yung plan nila sa buhay. Yung iba kasi work ngayon, tapos hinahabol kasi nila is makapag-retired sila ng maaga, 'di ba? Kaya nag-iipon na sila para at least makapag-retired sila ng maaga, makasama nila yung family nila. Bakit? Medyo Maganda rin bata naman pa yun. sila, Oo. diba? So depende nga yan sa depende talaga yan sa preference niyo, diba? So kami kasi pareho naman na daddy. Hindi lang naman kami puro enjoyment lang din. Ngayon lang naman din to kasi nga summer, diba? At saka napansin nyo, hindi kami gumagastos ng ganong kalaki sa mga gala natin. Kasi nga, ayun, nag-camping na lang tayo instead na mag-rent ka ng hotel na mahal. Plus yung pagkain mo, pwede gagastos ka ng mga 1,000 plus. No? Eh ito, naka-tent ka lang, magkano lang ang tent. Oo. Tsaka sa Pulan, kahit na camping ka, walang problema dito. Masyadong peaceful yung ano. So dahil nasobra yung cut ko ng butter, sasama ko na lang din dito sa chicken na ginawa ko kanina. Pinaputok na chicken. Yan. Ang dami natin pagkain mga kagala. Kasi last night na to, uwi na tayo bukas, back to reality na ng buhay. Trabaho na tayo, work na tayo. So kaya tutudo na natin yung kaligayahan. Diba, mami? Kasi yun yung advantage din kahit papano na meron kayong vacation leave. Yan. Diba? May enjoy nyo kahit papano. So kami, in 1 year, meron kami 21 or 22 days. 22. Basta mga ganun. Tapos every year yun, nadadagdagan. Every year yun, na-a-add pa siya. Sabi ko, lalagyan ko ng butter.
Hindi ko Kaya nilagyan. yun, kahit papano. Nung last year, hindi namin siya masyadong nagamit. Nakuha ko lang ng 7. Oo. Kasi nga, wala pa kasi kami, hindi pa namin naisip na mag-camping noon. Ang ginagawa namin, travel, yung ginagawa namin. So, yun. Kaya ngayon, na-enjoy namin siya. Kasi kailangan na namin siyang enjoy. Dahil, pa-expired na yung aming contract. Magre-renew na. Kaya kailangan ma-avail. Yun, tips pala yun. No? I-check nyo yung i-check nyo yung contract nyo. So, dapat, bago mag-end yung contract nyo is, maubos nyo lahat yung vacation Vacation. leave nyo, yung urlob. Pero na depende, tinatawag. mami, kasi kung yung iba, binabayaran yung pag hindi nakuha. Oo, depende. Sasabihin naman kasi yun. Sasabihin nyo, like, for example, nag-file kayo ng vacation leave, tapos hindi kayo pinayagan. Sabihin sa inyo, ay, hindi pwede kasi, tawag dito, busy tayo, ganyan. So, yun, pagka, alam nyo mga 2 months na lang, patapos na yung contract nyo, like for example, December ma-expired yung contract nyo, mga October, November pa lang, mga October pa lang, kausapin nyo na yung boss nyo na, boss, kasi ma-expired na yung contract, paano kaya yung vacation leave ko, babayaran nyo ba or gagamitin namin. So, yun. Depende talaga yun sa pag-usap. May ibang company na binabayaran nila. So, halimbawa, pumasok ka pa rin kahit nakabakasyon ka, yun ay magiging double pay na. Oo, babayaran nila Oo. yun. Yung So, example, May natira baka kang- inisip nila, mami, na pag hindi ako nagbakasyon, wala akong bayad. So, yung iba kasi, bakasyon without pay, di ba? So, yung mga tayo, may bayad tayo kahit nakabakasyon tayo. So, halimbawa, pumasok ka pa rin, di mo na-avail yung bakasyon mo. So, babayaran nila yon, tapos may sahod ka pa rin. So, magiging Oo. double pay. So, paano nyo malalaman kung ilan pa yung natitiran yung vacation leave? Humingi kayo ng payslip. So, doon sa payslip, naka-attach doon kung ilan pa yung nyo, Yung natitira. yung natitirang urlob nyo or yung vacation leave. So, like for example, 20 days. 20 days pa. So, yung 20 days na yon, i-times nyo sa 8. Oo, i-times nyo sa 8. So, 8. 20 times 8 equals, so 160 hours yun. So yung 160 hours nyo, i-times nyo kung magkano yung rate nyo. Kalagay mo ng 25. I-times nyo kung magkano yung rate nyo. Sabihin mo na, like for example, 25 zloty per hour. So may 4,000 zloty kayo. Plus yung sahod mo na, Plus yung sahod mo mo na pa. malamang diba? 5,000. O di ko kubrahin mo 9,000. Paldo! So, ganon ang tuturuan namin kayo para hindi masayang yung like for example yun sa mga naka-direct contract or mandate na merong ganong contract. No? Contract. Pero mostly kasi sa mandate dito talaga is wala talagang Especially pag hawak ka ng agency, wala yun. Oo, wala talagang vacation. Pero kung naka-direct ka, pero mandate, Walang sick depende leave. sa agreement yun ng boss. Oo. Depende. Kaya yun. So yun, ano yung tips namin sa inyo? Tips. With S. Tips. Bigyan nyo kami ng tips naman. Mag-subscribe kayo at saka mag-like. Tapos pwede kayo magpa-member. Mura lang ang membership ko. 2 zloty lang. Isa yun sa mga tip namin. Pasensya na guys, hindi ako nagpapakita kasi basang-basa ako ng pawis dahil sa namin. Badminton. No rice tayo mga kagala. No rice. So ito, tapos na yung ating sinigang at saka yung pinaputok na salmon. Sa'yo, mami. Dito ako sa kabila. Yum. Saka meron tayong salad. Ano to? Potato salad yata itong binili ko. Sa Bidronki. Sarap yan. Hindi, ano yan yung Coleslaw. mushroom.
Good morning mga kagala. Breakfast lang tayo at liligpit na tayo ng tent. So happy breakfast sa inyo. Pancake lang yung breakfast namin. Kain. Tsaka kape. So guys, huling araw ng pagmasda natin ng napakagandang kapaligiran dito kasi uuwi na tayo. Back to reality ng buhay sa Poland. Jabaho na naman. Yan. Hindi ako nagsasawang tingnan to guys. Napakaganda. Okay, kape muna tayo at pancake at magliligpit na ang inyong lingkod. Sarap. Kaping barako pala ginagamit ko. Si Mami 3-in-1 plus 1. Mang milk. Ayaw. Gusto nga barako eh. Kasi barako. Barako tayo. Aray ko po. Let's go mga kagala. Uwi na tayo. Tapos na yung saya. Ito lang yung medyo struggle dito kasi malayo yung parking. Kailangan mong buhatin yung mga gamit mo. Ito, nakita nyo naman mga kagala, may hagdan siya. Medyo mabigat nga lang paakyat. Marami kang gamit. Pagkatapos ng hagdanan, mayroon pang medyo paakyat ng konti. Medyo nakakahingal to, pero ayos lang. In-enjoy naman natin yung gabi rito.